R101.9, my only radio for life. Nagbabalik mga kapamilya ang Sabado Sigat Specials featuring Miss Catherine Bernardo. Dito pa rin kasama ang inyong groovy happy DJ. Ako po si China Paps. At kanina we were supposed to ask Kat tungkol dun sa kanta na pwedeng mag-describe sa kanya. Okay. Ngayon, sige, pagpapatuloy natin. What song could be the one na magde-describe sa'yo? Roar. Roar by Katy Perry. Bakit? Kasi basta yung song, it's very nice. Yung meaning niya, na parang hindi ka lang yung someone na wala, na someday na ganyan, gusto mo nag-search ako ng lyrics. Na parang, diba, marami talaga nag-aano sa'yo, may mga doubts sa'yo yung tao, pero but you have to prove them wrong. So, yun siguro, naging ganun, may ganung point ako sa ano ko. Na before, ganyan ka lang, pero natuto ka na kung paano. Do you still have, parang do you want something to prove to people? Meron pa? Ang dami. Okay. Pero about your character, I mean, ako, personally, sabihin ko sa'yo, wala ka nang dapat patunayan in your character. Just be that. Yeah, diba? Ganun lang. Ganun naman talaga dapat. Totoo lang. Diba? Anyway, on a lighter note, ngayon naman, anong laman ng bag ni Catherine na hindi pwedeng mawala dun? Aside from my cellphone, yes, na parang mamamatay ako walang cellphone. Kasi part ka na ng cellphone generation. Diba? Medyo. Diba? medyo. And siguro, dapat yung nandun sa bag ko, of course, yung retouch kit ko. Okay. Pero konti na naman, kailangan ko lang ng powder and curlash. Yun yung important lang. And kailangan ko ng mirror kasi gusto ko parati nag-mirror, especially pag kumakain. Check ko parati yung teeth ko. Okay. Yeah, ganun ako. Parang naging routine na yan. And gusto ko rin ng mouthwash. Nandun yun parati kasi number one, hygiene eh. Yeah, parang for me yung lalo sa babae, kailangan talaga malinis yung mouth mo. And kailangan ko rin ng parate charger. For the cellphone, of course. Yeah, charger, and that's it. Mag-survive na. Okay, so yung retouch kit, the cellphone charger, and the mirror. Yeah, and mouthwash. Ayan. Kasi imagine mo na parang kumain ka ng longganisa. Parang longganisa equals bagoong in terms of amoy. Diba? Parang maamoy ng lahat ng kakausap. Uy, vegan longganisa ang kinain. Anyway, okay, so ngayon alam nyo na mga kapamilya. Now, this question, medyo babali na tayo towards DJ. I asked him the same question, pero syempre iba yung pangalan. Sabi ko ngayon, ang tatanong ko ngayon sa'yo, anong meron kay DJ na nagustuhan mo? The question I asked him, of course, was anong meron kay Catherine na nagustuhan niya? Siguro yung pagiging totoo ng tao. Yung hindi showbiz. And okay. Ano siya, very frank. Yeah, I learned in the interview. Yeah, pero hindi inabadoy Siguro iba na yung misinterpret lang. Pero yung totoo na pag nakita niya ganyan, sabihin na sir, parang ang pangat ng ganyan. At least, diba, hindi nagpe-pretend. Sinasabi niya yung nararamdaman niya and hindi siya marunong magtago ng feelings niya. Parang kung malungkot siya, makikita mo, kung galit siya. And siguro yung very nga siya, totoo and sweet. Yeah. Okay. So I could just imagine the kiligometer right now na mga meron sa ating mga tagapakinig. Ando na sa kulay pula. Anyway, so para sa'yo, ano itong isang bagay na meron si DJ na wala sa ibang guys your age or na mga nakapaligid din sa'yo? At sabihin, ipaalala sa marami. I mean, kasi parang pag ititingnan mo lahat ng mga boys, ilalagay mo sila sa isang line, makita mo na parang yung iba, si DJ. Siguro kasi dun lang sa
the way he talks, the way na magbihis siya, ibang-iba siya sa iba na parang siya naka-t-shirt lang, naka-skinny jeans and naka-Vans, ganyan lang siya. So, hindi siya yung typical guy na makikita mo na pa-cute, na masyadong conscious sa sarili. Siya yung more on astig, alam mo yun? Astig siya na... And you'd go more for that kind of a person. Yeah, I think every girl likes yung someone. hashtag medyo bad boy. Hashtag medyo bad boy. Hashtag medyo ganyan, mysterious, ganyan. Very mysterious siya eh. So, ikaw yung parang parang kakaiba siya sa lahat, no? So, parang makuha niya yung attention mo, ganyan. Yan siguro. Okay. So, him being the unique. The mystery personified. Yeah. Diba? Kung pwede mo siyang lagyan ng tag lagi sa ilalim ng baba niya, lagi nakalagay doon, mysterious. Mysterious. Bahala kayo. Go figure me out. Diba? Anyway, so punta naman tayo ngayon ulit about your movie, itong Pagpag. Merong pagkakaugnay dito yung susunod ko yung tatanong. What is Catherine's greatest fear? Insects. Anything na maraming paa. Okay. yung mga maraming paa na insects. Anything na maraming paa. Or yung mga lumilipad na basta parang... So, pag nakakita ka ng flying ipis, ayan, flying ipis or yung freak out ka kagad. Mga centipedes, yung mga makakate. Basta, paraning ako sa mga insects. And of course, lahat naman ata tayo greatest fear ang multo. Have you ever seen one? No, and I don't want. Have you ever felt one? No. So, walang nagparamdam. Have you ever smelled one? Okay. Kasi diba minsan, biglang sa isang lugar, biglang mangangamoy kandila, parang... wala. Pero ibang tao naman kasi, parang, amoy kandila, nga, no? Tapos hindi nila alam, the other room, meron pala nagbe-birthday, kakablow lang ng candles, diba? Yeah. Minsan, it's just the imagination. Yeah. Pero insekto talaga, insects. Insekto talaga. Ipis. Ba't hindi na, sabi ko, ihanda nyo yung yung karoon nating ipis. And frogs! Frogs pala, yan. Okay. Hate ko yung mga frogs. So, ang reaction mo talaga, freak out. Sobra, pag may frogs. So, at least ngayon, alam na natin, ang mga location ng pinagsushootingan nila Catherine, ipis-free and frog-free yan. Hindi din. Hindi rin. Minsan makita mo meron parang, ikaw na, oh my God, pakialis mo na yan. Hindi tayo magtutuloy hanggat nandyan yan. Oo. Anyway, sige. Eto, usapang kanta ulit tayo. Isa lang. Bigyan mo ako ng isang kanta na pinapakinggan mo pag gusto mo mag-relax. Hey Soul Sister. Tama ba? Hey Soul Sister. Ng Train? Or Soul Sister lang? Yeah. Yeah. Hey Soul Sister. Okay. Yun yung prati ko pinaplay tuwing morning. Every morning? Parang, siya, good vibes, ang ganda ng morning ko. Parang ganyan yung feeling ko. So, buong araw, relaxed ako na to. Parang, walang start tension. your day with a good song. Okay, sige. Ayan, at least we're having really a very, very good sneak peek, mga kapamilya, into the little things about Catherine Bernardo. Ngayon ko lang nalaman yun, na ang mga insekto pala ang mortal na kaaway ni Catherine. Ayan, so, kung may plano ho kayong takutin si Catherine, magdala kayo ng maraming centipede. Kalat nyo sa dadaanan yun. Joke lang, huwag yung gagawin yun. Freak out si Catherine. Worms pala. Worms. Yeah. Paano yun? So, ayaw mo ng tugtog nila Jugs na itchy worms. Anyway, ayan. Magbabalik tayo mga kapamilya with the third and final episode of our Sabado Sikat Specials. Kasama po si Miss Catherine Bernardo. It's been a pleasure ulit. Ulitin natin next week, ha? Yes, agad-agad, di ba? Agad-agad. And of course, everybody can watch us. Log on to www.mor1019.com. Ito po ang Sabado Sikat with Miss Catherine Bernardo. Dito lang sa MOR 101.9, my only radio for life. Na ako'y sa'yo at ika'y